Matagal-tagal na rin nating hindi nakakapiling sa ating program. Ewan ko lang sa inyo ni Boss Peter Oo, sa nakakausap namin ang Balitapatan. ating si Minamahal. Maaga pa naman. Oo. The one and only Auntie Claire, si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, ay makakapiling natin via Zoom. Yusek Claire, magandang hapon. Tony Enrica. Baka naka-mute pa si Auntie! Auntie Yeah. ng bayan si Auntie Claire. Auntie Claire, attorney. Mission Control, can you hear and see Auntie Claire? Yusek Claire? Sige. At ang dami pa naman natin pwedeng itanong. Baka mamaya may sinabi na ring statement ang Pangulo na mismo na mag-ayos na nga kayo dyan. Ang tagal-tagal na ng inyong Hello, bituan. Spose, Yusek. Yes, good afternoon, Ay, hello, Rica. Good afternoon, Tony. Good afternoon sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Good Hi, afternoon sa lahat. attorney Yusek. Auntie, ang dami ng tawag kaya. Claire. Claire. Oh my God. So many things to clear up. Ay, grabe. To clear up talaga yan. So, nagkaroon na ho ba, Yusek, ng coordination meeting ang Malacanang with the House and the Senate for the SONA? Sa ngayon, hindi ko maibibigay yung detalye. Nagkaroon ng mga meeting at siguro sa tamang panahon, maibibigay ko sa inyo yung mga detalye. Yeah. So, ang kausap siyempre ng Malacanang sa Senate side is the Senate Secretary. Sa ngayon, ako personally po talaga wala po ako kung nagkaroon man sila ng meeting. So, wala akong personal knowledge kung nagkausap sila. But since siya po naman ang kinikilala talaga ng Pangulo, yung liderato po ni Senator Sherwin Gatchalian, of course, sa kanya po makikipag-communicate. Kasi kung pag-uusapan nga naman yung legislative priorities na ilalatag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, bibigyan niya lang kopya yung both the House and the Senate. So yung transmittal nun has to be to just one specific office, the office of the Senate President. So sa ngayon, hindi nyo pa masabi kung talagang ito'y direktang natanggap na ni Senator Gatchalian. Hindi, kinikilala na nga. Pero hindi pa naman inaagaw o ini-intercept ng mga tao ni Senator Cayetano. ng lower house, kinikilala na ng Malacanang na si Senator Erwin Gatchalian ang acting Senate President. Pero ayaw pa rin talagang bumitaw sa pwesto ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagsalita na ang mga iba pang ahensya ng gobyerno. So, how are we gonna fix this? Sa ating pong pagtingin dyan, Rica and Tony, nasa Senado po yan. Nasa Senado ang pag-aayos niyan. Basta po, sa ngayon po, ang kinikilala po natin na liderato ay itong si Senator Sherwin Gatchalian. So, hindi ko po alam kung anong dapat gawin ni Senator Alan Cayetano kasi nangyari po ito. May history na po si Senator Alan Cayetano na hindi bumibitaw sa pwesto. Na kahit siguro hindi magiging maganda ang resulta sa institusyon, ay hindi naman niya ito iniinda. Basta kailangan niya ipaglaban kung ano yung gusto niya ipaglaban. Kahit hindi nagiging negatibo na sa institusyon. Nabalitaan nyo din ba, Yusek, na tila may banta daw sa seguridad ng Senado at maaring ito ay kinakailangan na ring siyasatin mismo ng mga National Bureau of Investigation o mismo ng Senate leadership dahil parang ang umuugong na ito ay talagang may serious security threat sa mataas na kapulungan. Ano sa tingin nyo, saan ang gagaling yung threat na yun? Sa ating pagkakadinig ay meron pong naibigay na impormasyon ang NBI patungkol doon at kung ano man po ito, kailangan po talaga itong siyasatin. Kasi mahirap po yung ganon na security na po, ang pinag-uusapan dito may security threats at kung may involved na mga senador sa paggawa ng itong di umanong kaguluhan, ay dapat lamang po managot. Senador ka man, ordinaryong tao ka man, kung ang balak mo ay maghasik ng gulo, purposely para magkaroon ng destabilization, dapat po talaga itong tutukan. At sa ngayon po ay binavalidate po yan at nirefer na po sa proper agencies.
Kasi ang mahirap naman mag-destabilize kung senador ka lang, kailangan meron kang puwersang nasa likod mo. Oo. So ang Yes. magiging suspicion is baka may hinahatak silang mga sasama sa kanila from the uniformed services. Pwede pong ganon. Nagre-recruit sila Yeah. para maghasik, Mm. di ba, ng kaguluhan sa Senado. Yeah. At pagka nagkagulo, magiging senyalis ito ng destabilization. So sa mga kapwa po natin, sa mga kababayan po natin, Mm. dito po tayo mag-ingat. Kasi nakita po naman natin ang gobyerno po, sa ngayon nakita niyo po ang epekto ng lindol. Mm. Dire-diretso po ang pagtatrabaho ng gobyerno, ng administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Kanina po nagkaroon po kami Mm. ng meeting, magkaroon ng briefing kung ano nangyari at anong dapat pang gawin. Oo. Samantalang yung iba dyan, ang balak ay manggulo. So sana po sa mga kapwa natin Pilipino, tingnan niyo po talaga kung sino ba dapat ang kampihan natin Mm. at isuporta. Huwag po nating pabayaan na lumawig pa yung kasamaan dito sa ating gobyerno. Pag ganito po na may mga vine-verify na po natin yung yung ano na ito, no, anti-clear, yung intelligence na ito, no, anti-clear. Anti-clear Attorney, talaga, sorry ah. po. Sorry, attorney. Ina-embrace ko yan, ina-embrace ko yan. This is not a vlog. Attorney, no, ito may information na tayo vine-verify and say that a sitting senator or a sitting official is one of those or behind dito sa mga plano na ito. Ano ang ikakaso sa kanila? Ano ang penalty that na pwedeng i-merit doon sa ginagawa nila? Treason ba ito kung destabilisasyon ng gobyerno? Hindi. Most probably, kapag nagre-recruit sila para maghasik o nagsasalita sila ng mga laban sa gobyerno to sow hatred against the government or against the president, it can be inciting to sedition. Oho. Ano po ang tatanggalin siya sa posisyon kung siya ay nakaupo? Pwedeng hindi naman kasi hindi naman siya Nobel recommended na kaso. So pero magkakaroon siya ng kaso. Pero sa akin lang ang bansa kasi natin maraming kinakaharap eh. Yeah. Hindi lang yung external factors ang nakakapagpa-pressure sa atin. Nandiyan yung Middle East global oil crisis. Tapos nandito yung sarili nating kalamidad na nangyayari sa atin. Ba't hindi na lang natin tulungan kasi yung gobyerno? Ba't pa kasi nag-iisip sila na paalisin sa pwesto ang Pangulo at iluklok yung gusto nilang iluklok na hindi naman natin alam kung nagtatrabaho. That's the point. Kaya tayo sasabihin nila na bakit bumababa yung ekonomiya. Definitely, bakit? May epekto yun sa Middle East eh. Yeah. Pero yung political tension, the political noise, nakagagawa na ng tao, hindi po to force majeure, gawa to ng tao. Pwede itong iwasan kung hindi kayo magiging gahaman sa kapangyarihan. Diba? Let's move on, partner, no? Away from the political noise, political disaster. Doon tayo sa may natural disaster dahil syempre kahapon pa lamang nangyari yung lindol na malakas sa Mindanao. And nagmo-mobilize na syempre yung mga ahensya ng gobyerno na maghahatid ng tulong at relief doon sa mga lugar na sinalanta. Si Pangulong Marcos Jr. ba, Yusek Claire, ay may schedule na pumunta doon sa lugar, sa Socsorjan? Meron po. Meron po schedule na siya ipupunta. Hindi ko lang po muna masasabi sa inyo pagka allowed na po ako magsita. Pero definitely this week. Sige, malalaman naman ni Christian Yusoris yan eh. Kasama. Ayaw lang po kasi din ng Pangulo na alam niyo po yun na nagkakagulo. Tapos on the day siya pupunta. Ayaw po niya ng Pangulo yun. Kasi sa kanya mapupunta yung atensyon. Yes. Parang siya pa yung bibigyan ng protection, siya yung titignan. Ayaw niyo po na ganun. Gusto niyo po ang lahat ng agencies, yung mga tao po ng gobyerno magtrabaho para doon sa mga apektado. Pero nakamonitor po siya dyan. Pagka lindol pa lamang po, wala pang isang oras, nag-utos na po ang Pangulo. Sa lahat ng ahensya, itong dapat yung gawin. Akita naman po natin sa kanyang mensahe. Well, yung mga kalamidad na ganito, syempre hindi naman natin mape-predict, di ba? Pero ang presidente naman po ba ay satisfied sa naging response ng ating mga agencies dun sa naging kalamidad? Opo, ang bilis po kasi talaga. Pag utos pa lamang po ng Pangulo, minsan naman po kasi ang ating mga
cabinet secretaries, Mm. automatic na po sa kanila yan kasi alam naman po nila ang utos ng Pangulo, kahit hindi pa magsalita ang Pangulo, tatakbo na po talaga sila eh. Oo. So in other words, alam na nila kung ano gusto ng Pangulo, kailangan kilos agad. Hindi pwedeng bakasyon-bakasyon lang, dapat trabaho talaga eh. So kanina po nag-report, pati po yung DSWD, Yeah. yung meron po kasing 3 lugar na mahirap puntahan kasi hindi po siya nalalakbay by Oo. land kasi Oo. nagkaroon ng landslide. Oo. So ang ginawa po is nakiusap po si Secretary Rex Gatchalian sa Coast Guard, sa Air Force para ma-airlift yung ating mga pagkain, food Yeah. packs doon sa mga Yeah. lugar, sa 3 lugar po Oo. na hindi pa napupuntahan. So kanina po ang report po ni Secretary Rex ay napuntahan na po. Okay. Napuntahan na po kanina kaya hindi po magkakaproblema pagdating po sa food packs. Yeah. Kompleto po ang rasyon so hindi po kailangan mag-alala ng Pangulo pagdating sa pagkain po sa ating mga kababayan na apektado ng lindol. Okay. Opo. Very good. Attorney, maraming mga in the international community na ang nagsabi ng kanilang mga concerns na nagpapahayag nga ng kanilang care dito sa atin. May mga nag-reach out na po ba ng mga bansa na nais tumulong? Sa ngayon, Rica, hindi ko pa natanong. Siguro, bibigyan na lang ako ng informasyon. So, Yeah. Kasi kanina, pinagbitingan lang po talaga namin yung trabaho Yeah. ng administrasyon at yung mga ahensya po natin. Okay. So, hindi po napag-usapan yung ibang mga bansa na Na gustong tumulong. tumulong. So, Yeah. wala po akong informasyon as of now. Sige. Malipat naman tayo muli sa ibang issue. Dahil kagabi, Yusek, may lumabas na ulat na meron daw moving structure na namataan sa loob ng Baho de Masinloc. At may mga tao daw na nakasakay dito sa moving structure na tila may antena o tore sa ibabaw nito. Alam naman natin yung Baho de Masinloc medyo nakubkob na ng mga puwersa ng China. Bukod pa ho sa diplomatic protest o yung demarche na tinatawag, meron pa ho ba tayong ibang pakikipag-ugnayan sa China para tanungin kung kanila ba yung istrukturang iyon? Meron po nga tayo nadidinig pero Sir Tony and Rica, Yeah. hindi po ako yung authority na magsalita, sige. especially about the foreign policy. Kala ko naman, Hahayaan ko Ambassador na po si Yusek Secretary Claire na ang tawag sa kanila. Hindi pa. Opo. So, Si Secretary DFA. Tess na lang po muna. Kasi Okay. baka po maiba yung aking masabi, hindi pala, nahirap po, may ibang bansang involved eh. I see. Yeah. Kumbaga, hindi pwedeng the typical anti-Claire response to... Ganito ba? Ganito hindi naman, response? wag. Walang visual aids na kasama. Wala, Okay, wala. no. Wala kasi may involved na ibang bansa. Oo. So, Pag tayo lang pwede. So the president, so far, Yusek, has not given any further instructions to the DFA on how to handle this concern sa Baho de Masinloc. Alam ko po nagkausap po sila, pero yung detalye po, mas maganda po talaga manggaling po kay Secretary Gibo Aha. at saka kay Secretary Tess. Yes. Kasi parang recently lang, alam ko na ibalita din natin ito, partner. Yung US, Japan at Pilipinas ay nagkaroon din muli ng pagpupulong at pagtalakay kung paano nga nila mas palalakasin yung ating pakikipagtulungan in matters of security. Yeah. So malamang itong issue ito sa Baho de Masinloc will be a serious security concern for the 3 countries. Yusek. Pwede po. Mm-hmm. Again, ayoko pong magsalita tungkol po yan. Baka iba po yung masabi ko at Sige. hindi tugma. I will wait for it in your vlog. Mhm. Ako, Actually po, pagdating po may concern sa ibang bansa, hindi po talaga hindi ka ako rin, kahit sa nagsasalita. vlog. Even sa YouTube channel ko. Kasi medyo sensitive po yun eh. So, Diplomatic issues. hinahayaan na po natin si Sige. Secretary Tess at Secretary Gibo magsalita patungkol po Okay. dyan. paano po yung may sinabi po ba ang Pangulo dun sa hindi natin pagpasa dun sa UN Security Council na Yung naungusan tayo ng Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. May comment po ba ang Pangulo doon? And what can we do moving forward to better our position there? Nagkausap din po kami ni Sec Tess. Meron po siya nabanggit sa akin pero sabi ko nga po kung ano man po yung naging dahilan. Yeah. Maliban po sa political tension na nakikita natin, muli si Secretary Tess na lang po magsasalita tungkol dyan. Okay. Sige, balik tayo sa SONA preparations. No? Meron palang parang pakiusap, o hindi naman siguro pakiusap, pero parang paalala na gawing payak
yung pong pagdaos ng State of the Nation address. Niwala nga daw red carpet na gagamitin. Ako, paano ang mga fashion? So hindi na makakarampa. Oo, ang mga fashion na lagi natin tinatanong. Wala nang rarampa, partner. Oo. Pero payak meaning to say dapat... Simple lang po. Yes. Idadaos lang po siya. Mm. Kasi kahit naman po kami, di pa, may austerity measures po kami na sinusunod. Kailangan po namin na mag-work from home pagka Friday para po makatipid po kami sa electricity, sa power. So, tingin ko po kakaiba na rin po ito sa nararanasan natin na sa impact po. Para ma-lessen po yung impact ng global oil crisis. Kasama na rin po yan. At tapos, nagkaroon din po ng hindi magandang pangyayari po sa Mindanao. So, let's ask Yusek Claire. Total, malamang ngayon ay binabalangkas na siguro yung magiging laman ng talumpati. At saka yung mga batas na gustong isulong ng Pangulo. So, accomplishments, di ba? Challenges, mga legislative priorities. May idea na ho ba kayo, Yusek, saan po sa sentro ito ngayong taon ito? Meron po, pero hindi ko muna pangunguna. May mga magiging revelation ba tulad ng mga nakaraan? Bombastic revelations? Tignan po natin. Ang galing-galing nyo talagang dalawa, no? Hindi, Alam nyo, hindi ko kaya pangunahan si Pangulo. Kasi yung mga bagay-bagay na si Pangulo yung magsasalita. Grabe naman, no? Alam ko, baka malalaman na natin. Ano ba? Big fish na ba ito? Sa poso na pwede. Poso na tayo. Poso na lang. Tagal pa nun. Sige. Anyways, holiday, no? Sa Friday. Because it's Independence Day. Ano po ba ang aktibidad ni Pangulo Marcos Jr. sa Independence Day? The usual po kapag ka po yung flag raising ceremony. Pero alam ko rin po ay meron pa siyang event. Meron pa po siyang meeting after that. So, may biyahe ba? May biyahe? Wala naman. Biyahe po? Yeah, wala. For Independence Day? Okay. Wala. Babalik pa lang, kakabiyahe pa papunta. Yung biyahe for like pupunta ng Cavite as Independence Day, di ba? Yung mga tipong ganun. Wala po tayong alam na magbabiyahe siya. Okay. Cavite, malapit lang naman din po yun kung Cavite man. Oo nga, ibig sabihin, parang lalabas ng Malacanang. Para sa akin, pag lumabas ng bahay, kasi biyahe na yan. Biyahe sa kanya. Lalo na sa akin, nasa kabundukan ako. Dahil po usually Independence Day, hindi lang naman Pangulo ang dadalo sa mga Independence Day rights. Say for example, meron siyang cabinet members, di ho ba? Na parang representative niya to different areas where Independence Day will be celebrated. Meron ho bang assignment na ibibigay ang Malacanang sa Vice Presidente to represent the government for Independence Day? Siguro mas maganda siya tanongin nyo. Hindi. Alam mo, mahirap magtanong doon kasi hindi naman namin talaga nakausap ba. Wala, Tay? Wala ba dito? Hindi. Mahirap makakausap. Nasa'yo yata, Tay? Kuminsan nagbiyahe, nag-visit, pero hindi ko naman makita ba. Andun sa karton mo, Tay. Totoo yan. May sarili naman po siya mga lakad Siguro, hindi naman po kailangan utusan ng Pangulo. At hindi ko rin naman alam kung utusan siya ng Pangulo kung susunod siya. Kasi usually, di ba, parang dinedesignate niya, sige, since ako naman na nag-attend dito, yung Vice Presidente will go to another site, historical site. So, hindi niya ba masabi kung may ganun pong klaseng assignment? Alright, sige. Wala po. Okay. Sige, so Yusek, thank you so much at kami pinaunlakan nyo today and we will wait for you to reveal in your vlog kung ano pa yung mga bombshell natin. Yes, naabangan. Sa July 27 sa State of the Nation address. Yusek, thank you. Yusek. Salamat po. Maraming salamat, Tony, Enrica. Thank you. Si Anderson